Alam nyo, barado kay Kaufman yung ano eh, yung Rappler, eh, ini-interview eh. Okay, eto tignan natin. In-interview na Rappler si Kaufman. Sa mga hindi po nakakakilala kung sino po si Kaufman, siya po, si Nicholas Kaufman po ang abogado ni Tatay Digong sa ICC. Okay, kaya habang pinakikinggan mo po si Kaufman, lalo kang naniniwala na mapapalaya si Duterte kung magiging patas tong ICC. Pero kung hindi naman patas yung ICC, expected na natin yan kasi wala naman na naniniwala dyan eh. Patutunayan niya lang na kangaroo court siya. Ito po ang tanong na Rappler. Will you challenge admissibility and jurisdiction provided for under Article 19? Will you raise a violation of Article 59 or both? Ang tanong niya, i-raise nyo pa po ba yung questionin nyo ba yung jurisdiction at saka yung violation ng Article 59 or pareho? Ito po ang sagot ni Kaufman. I'm not disclosing defense strategy. Hindi ko ibubulgar sa inyong mga taga-Rappler yung defense strategy namin. No? Okay. You, however, are quite clearly aware of the weaknesses of the case. Pero kayong mga bobo kayo sa Rappler, alam na alam ninyo na mahina ang kaso kay Duterte. Kitang-kita nyo, tinatranslate ko lang sila sabi ni, ni Kaufman. Namely, the grievous violation of due process and the shaky jurisdiction basis. Ito po sinabi ni Kaufman. Hindi nila sinunod yung due process. Hindi nila hinarap si Duterte sa korte. At saka wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Otherwise, why would you point to me the very two legal issues that the government of the Philippines itself fears after having colluded with the Office of the Prosecutor at the ICC? Kasi hindi mo yan itatanong sa akin kung sa tingin nyo, hindi yan yung pupuntuhan namin. Kasi hindi mo itatanong yung ikinatatakot ng Philippine government na mapawalan sala o mabasura tong kaso na to dahil dyan sa ginawa nilang pakikipagsabwatan. Yan. Sa ICC prosecutor. Okay. To abduct, kidnapin, at dalhin sa ICC si President Duterte sa dahig. This was political hit job and everyone in the Republic of the Philippines knows it. Okay. Pati kayo sa Rappler, alam ninyo na ito ay political hit job. So, dalawa po yung pinupunto, no? Pero hindi po siya nagsabi. Rappler mismo yung nag-insinuate. Alam po na pati ng Rappler na mali po yung ginawa po nilang abduction. Abduction na po ang tawag. Kidnapping kay Pangulong Duterte. At mali rin po yung ipagpalagay na wala na po silang jurisdiction, maski po Presidente ng Pilipinas nagsabi na walang jurisdiction. Pero patuloy pa rin nakipagtulungan sa pagpapakulong. Pero sa pagpapalaya, ayaw makipagtulungan. Yeah? Baradong-barado eh. Sabi na, kaya mo nga tinanong sa akin yan dahil alam mo na yan yung gagawin ko. Pero hindi ko ibibisto sa iyo kung anong, hindi ko sasagutin kung anong taktika ang gagawin namin ng mga defense team ni Duterte. Tanong uli ang Rappler. What's unique about the case of Mr. Duterte that makes you confident of an acquittal? Ano ang kakaiba sa kaso ni President Duterte? Bastos kayo sa Rappler, Mr. Duterte lang ang tawag nyo. Palibasa yung amo nyo. Hap-hap. Hindi po hap Pilipina. Hap iguana, hap buhaya. Bastos kayo eh. Nararapat lang sa inyo, bastusin din.
ang inyong amo ay half iguana at half buhaya. Ano daw? Ano daw ang kakaiba sa kaso ni Mr. Duterte? At naniniwala si Kaufman na ma-acquit si Duterte. Okay. Sabi ni Kaufman, the very factors that you have highlighted above, yung mga sinabi mo, yun mismo ang mag-a-acquit kay Duterte. Bakit po? Kasi po, yung dalawa na yun, yung issue ng jurisdiction at issue ng walang due process, kinidnap si Tatay Digong, nasa rules po yan rules po yan ng ICC. Ngayon, kung mismong rules nila ang hindi nila susundin, sino pang magtitiwala dyan sa mga yan? Imagine niyo, kinidnap niyo yung tao para usigin. Doon pa lang dapat malaya na si Tatay Digong. Di ba? Okay, Rappler. Tanong uli yan, Rappler. There's been a lot of talk in the Philippines. Ito mga taga-Pilipinas, makinig kayo. Niloloko tayo ng Rappler. There's been a lot of talk in the Philippines that the harassment being suffered by the victims, their lawyers, and other human rights defenders only boost the prosecution's case. What can you say to this? Yung harassment daw po na ginagawa natin sa mga lawyer. Sino kaya yung lawyer? Si Conti? Hindi namin hinaras si Conti dahil siya ay lawyer ng ano. Hinaras namin si Conti. Hindi pala namin hinaras. Umamin na hinaras. Hindi po namin hinaras. Puta, pwede mo ba eras yan? Abogado yan tayo, pangkaraniwan tao lang. Hindi namin hinaras si Conti. Yung mukha niya lang. Pwede mo ba eras si Conti? Nakakatakot ang pagmumukha niya. Baka lunukin kami. Hindi namin hinaharas si Conti. Puta, may nakakaharas ba dyan? Sumasagot lang po kami. Pag sinabi mo maganda si Conti, pinakamagandang abogada ng harassment yun. Hindi naman eh. Okay. Sino pa? Suffered by the victims. Alam ko dalawa lang po yung hinaras natin. Yung inaano natin, 'di ba, si Conti tsaka yung si Aling Lydia. Anong pangalan? Aling Sheila. Si Aling Sheila, hindi po siya biktima. Yung anak niya kasi namatay 2024. Kaya po namin kantsaw lang po. Hindi po namin hinaras si Aling Sheila. Kinakantsawan lang namin si Aling Sheila kasi si Aling Sheila po ay sumama doon sa rally ng mga AJK victim. Samantala ni Duterte, samantala yung anak niya namatay noong 2024. Aling Lydia, lityon pala yun. Ito po sagot ni Kaufman. Tignan niyo. Si Kaufman talaga matalino eh. Mr. Duterte is not responsible in any way for the harassment caused to any individual of nature that you mentioned. Walang kinalaman si Duterte dyan sa harassment. If harassment by unidentified and unaffiliated actors is presently causing the prosecutor's case to be boosted, kinakantsawan po namin, hindi po namin hinaharas si Aling Sheila. Saan ka nakakita? Sumama ka sa AJK victims ni Duterte, namatay yung anak mo 2024. Hindi na presidente si Duterte noon. Pinagtanggol pa ni Conti. Dahil nakulong din daw yung anak niya na namata, nakulong daw yun ng panahon ni Duterte. Kaya biktima pa rin na AJK. Ano ba AJK? Extrajudicial killing. Hindi naman extrajudicial kulungan eh.
Ikaw talaga, Conti, oh. Ito lang masabi ko, kung ano ang itsura mo, ganun, kung gaano kaganda yung itsura ng pagmumukha mo, ganyan din kaganda ugali mo. Okay. Pero ito ang pinakamalapit. If harassment by unidentified and unaffiliated actors is presently causing the prosecution's case to be boosted, kung mabubus po nito yung harassment sa mga sinasabing biktima at sa attorney, then this would only indicate a need for extraneous and irrelevant factors to enhance a case which, as we know, is already fundamentally weak. So, ibig sabihin, kung ang magpapatatag ng kaso ay yung harassment na nagaganap daw di umano ngayon, kala-Aling Sheila at kay Attorney Conti, isa lang po ang patunay niyan, no? Kung yan ang nagbubus ng inyong kaso, wala talaga kayong kaso in the first place. Matagal nyo nang kinasuhan si Duterte, eto ngayon lang to nagaganap eh. Irrelevant po yan. Nung kinasuhan nyo ba si Duterte, naporsin nyo na pagdating po ng 2025, ihaharas po si Aling Sheila at saka si Conti. Kung matatawag na harassment yun. Yung pangangantyaw. Alam nyo, kantyawan lang po yan. Kaya namin kinakantyawan si Conti. Ang ganda eh. Para kang alam nyo po, si Conti, yung beauty niya para kang nasa kalangitan. Opo. Ang tawag ko riyan sa mga beauty na ganyan, mga heavenly beauties. Di ba may mga soft drinks beauty tayo? Soft drinks beauty, mga iba pang beauties. Ito po, heavenly beauties. Para silang mga model sa St. Peter's. Magkakaba siya si Maria Ressa, si Conti, si iyakin nga ako, kaya nga ako tawa ng tawa eh. Heavenly beauties. Yan po. Si Conti, si Maria Ressa, tsaka si French Castro. Pwede po silang pang model ni St. Peter's. St. Peter.